Ang salita ng Diyos ay buhay at nagbibigay pag-asa. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Chapter 1, 1-4, and Chapter 4, 14-21. Marami ang nagsikap na isalaysay ang mga nangyari sa piling natin batay sa mga ipinaabot sa atin ng mga nakakakita. Noong unang panahon na maging mga lingkod din ng salita. Kaya minarapat ko na isulat ang mga ito na may kaayusan para sa inyo. Matapos maingat na masuri ang lahat ng ito mula pa sa simula. Kaya kagalang-galang na Teopilo, ikaw mismo ang nakakaalam na matatag ang mga bagay na iyong natutunan. Nagbalik si Jesus sa Galilea na taglay ang kapangyarihan ng Espiritu at lumaganap sa buong kapaligiran ang balita tungkol sa Kanya. Kinaugalian niyang magturo sa kanilang mga sinagoga at pinupuri siya ng lahat. Pagdating ni Jesus sa Nazaret, kung saan siya lumaki, pumasok siya sa sinagoga sa araw ng pahinga ayon sa kanyang kinaugalian. Tumindig siya para bumasa ng kasulatan at inabot sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Sa paglalahad niya sa rolyo, natagpuan niya ang lugar kung saan nasusulat, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, kaya't pinahiran niya ako upang ihatid ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang paglaya sa mga bilanggo, sa mga bulag ang pagkabawi ng paningin, upang bigyang ginhawa ang mga api, at ipahayag ang taon ng kabutihang loob ng Panginoon." Binalot ni Jesus ang aklat, binigay ito sa tagapaglingkod at naupo. At nakatuon sa kanya ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga. Sinimulan niyang magsalita sa kanila. Isinakatuparan ang kasulatang ito ngayon habang nakikinig kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Unting pagninilay. Sa kalagayan natin ngayon, marami ang naghahanap sa boses ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at paulit-ulit na paghahanap ng mga panalangin na kung saan nais nating makipag-usap sa Diyos. Pero ang nangyayari, nagbabasa lang tayo o nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit pagdating ng pagkatapos ay nagmumura, mayroon pa rin panluloko ng kapwa at mga hindi makatarungang kalagayan. Sa ating pagbasang ito, sa mabuting balita, napakaganda na binigyang halaga ni Jesus
ang salita ng Diyos ay buhay at nagbibigay ng pag-asa. Sa mga tagasunod ni Kristo, naging bagong simula sa kanilang buhay ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Sila ay muling sumigla at nagbahaginan. Sa pagbabasa ni Jesus ng aklat ni Propeta Isaías, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Napakagandang mensahe nito at ito din ang aking paboritong option sa buhay. Naging option ko na rin ito. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng Espiritu Santo. So, ang bawat isa, lahat ng binyagan ay binigyan ng Espiritu. At may kakayanang magturo at ipangaral ang salita ng Diyos. Hindi lamang ang mga taong sa simbahan, kundi lahat ng tao ay binigyan ng Espiritu upang magpahayag. Ang pagpapahalaga sa mga tao sa Biblia, lalong-lalo na ang mga api, mga bilanggo, mga dukha, mga bulag, at mga higit na nangangailangan ay magkakaroon ng kaginhawahan. Ito ang buod ng turo ni Jesus. Kaya nga, napakahalagang tingnan natin na hindi lamang ang mga may kakayanan, kundi tayong lahat ay bahagi ng iisang katawan, walang naiiwan at napapabayaan. Mahalaga ang pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, lalo na ang pagpapahalaga sa Biblia na kung saan ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin. So ito po muna ang aking ibabahagi at God bless po sa ating lahat.